mga Montague, ang pinakamalakas at mga makapangyarihan. Oo nga. Mali kayo, kami ang pinakamalakas at makapangyarihan at wala nang iba na mas higit pa sa amin. Oo nga. Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ang pamilyang Montague at Capulet. Ang pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Juliet. At lumaki silang dalawa na puno ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kaniyang sarili. Bakit ang lungkot ng aking araw? Sana dumating na yung aking minamahal at makasama ko na siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kaniyang sarili. Ano ba ito? Ako'y kakasal ngunit hindi ko naman ito pinapangarap. At sino si Paris? Maiibig ko kaya ang Ginoo? Simula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Darating si Romeo at makikita niya si Juliet. Okay, gandang binibini at ako'y nabigani. Ako ay may naramdaman, ngunit hindi may paliwanag ng puso kung na mayroon ng minamahal. Makikita ni Tybalt si Romeo at sisitahin niya ito. Ba't kaya pa rito? Ikaw isang Montague, alipin ang angkan, kay Aki mapatay. Pinag-uusapan. Para seryoso naman. Baka importante lang. Bakit ang pamangkin? Anong nangyayari dito? Tiyo, siya ang isang Montague, ang lahing dapat ang mapatay. Siya ba ang batang nagngangalang Romeo? Siya nga, ang buhong si Romeo. Siya ay isang matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya. Ano, ngunit dapat na siyang mamatay. Siya ay yung pababayaan. Sino ba ang Panginoon dito? Lalabas si Tybalt at magtatagpo ang paningin ni na Romeo at Juliet. Ikaw ay nararapat ng bitigan, kaya ang puso ko'y puno ng kasiya. Maaari ko ba ang halikan ng iyong kamay binibini? Kung gayon din ay nasa aking kamay na ang sala ngayong nakuha. Salang buwan sa labi ko. O sana malambing ang iyong binanggit. Sana yung muling ibalik. Nahalikan ulit ni Romeo si Juliet sa kanyang kamay. Senyorita! Parang pinag-aralan mo pagalit. Senyorita, pinapatawag ka na niyong ina. Sino ang kanyang ina? Siya ba'y isang Capulet? Aba iyo, ang ina niya ay ginang nitong takalan. At oo, siya ay isang Capulet. Saan ko ba makita binibining Juliet? Oh, nandito ka lang pala, binibini. Nga pala, paano ka na pa rito at saan ka ba dumaan sapagkat mahaba ang mga pader mo? Ilandog ko ang pader, sapagkat ako'y nagkaroon ng pagpak ng pagmamahal. Kapag nalaman na bakit ako ay Saan mo lang ang pagtitig, ay ligtas na ako sa galit. sino ang nagtulog sa lugar na ito sa iyo? Ang ibig nating nagpaturo ang ating pagpunta sa iyong puso. Nais ko ipalam sa iyo na hindi ako madaling mahulog. Alam ko, pero sinusumpa ko ang buong mundo na malimit lamang ang pagmamahal. Ang totoo ngunit ito ay buo. Paalam na aking mahal. Iwan mo ba akong hindi nasisiyahan? Anong kasiyahan ang nais mo makamtan? Tayo ay magkabili ng tapat at sumpang pag-ibig. Tatlong salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay nawa ang kaluluwa ko. Adios. Matamis na lungkot ng paghihiwalay, hindi ako titigil sa pagmamahal hanggang sa kinabukasan. Romeo, huwag mong isipin ang ating mga pangalan, sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung gaya'y simula ngayon, hindi na ako si Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko ay Santang Mahal.
Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet, ngunit hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. Palain ng langit itong banal na gawain upang pagkatapos ng pagsisi huwag nating kampin. Amen. Ngunit Padre, ano ang lungkot na darating? Hindi pa din ito madadaig ng kagalakan ng aking pagtatamo. Siya ay aking masilayan at balang araw na hindi magiging aking. Romeo, may mga bagay na hindi dapat magdalos-dalos at mahirap itong intindihin sapagkat hindi mo pa ito maranasan. Ang maranas na ligaya ay may marahas din na hangganan. Magandang gabi po sa nabunyagin kong preso ko. Para sa amin dalawa, si Romeo ang mapapasalamat sa iyo. Ganon din ako sa kanya. Ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. O Juliet, bibigay ko sa iyo lahat ng ikaw ay aking mapaligaya. Masaya akong marinig iyan na siguro akong tapat ang ating pag-iibigan at masigit pa ito kaysa sa kayamanan. Madali na natin itong tapusin pagkat di kayo nararapat babayaang nag-isa-isa. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio. Dumaan si Tybalt at nakita si Romeo kaya siya bumalik. Ikaw na naman. Oo, Romeo. Ayun, nakita mo yung ayun, nakita. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo magkaunawaan at ayaw ko ng away. Kailan na hindi kayo lumaban ka. Aba, kung ayaw lumaban ni Romeo, ako ang lalaban sa iyo. Mercutio, aking kaibigan. Kahit kailan, ay isa ka rin halimaw. Dapat ka rin mamatay. Paano ko yun nagawa? Dumating ang mga Capulet, mga Montague at ang prinsipe. Hindi mo man itawa ang aming anak. At kung nagawa mo niya ito, ay hindi niya ito sinasadya. Tama na! Ano ba ang punot dulo kung bakit si Tybalt ay namatay? Ang prinsipe, hayaan niyo ako'y magpaniwala. Kami ni Romeo at Mercutio ang magkasama. Maghahamon nga away si Tybalt, ngunit ayaw ni Romeo kaya si Mercutio ang lumaban. At napaslang ito ni Tybalt. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada at napaslang niya si Tybalt at saka tumakbo si Romeo. Yun ang tunay na nangyayari. Dahil sa kasalanang iyan, si Romeo ay aking ipapatapon ng biglaan pag siya'y bumalik at makita. Siya'y papaslangin. Pumunta si Romeo kay Juliet. Tayo hindi mo na magkikita at ako'y alis muna sa iyo. Hanggang kailan ka magtatago doon? Hindi ako mabubuhay na wala ka. Napakahirap, pero dapat natin itong gagawin. Lagi mong tatandaan na ikaw lang ang aking minamahal. O Romeo, Ilang araw na ang lumipas, ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya itong iniisip. Dumating na ang nurse at siya ay napahinto. Senyorita, pinapatawag ka ng iyong mga magulang. susunod ako. Anak, nararamdaman ko iyong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan upang ikay aming paligaya at makalimutan mo ang mabagot na mga pangyayari at ikay aming ipapakasal. Ano? Ako ipapakasal niyo sa hindi ko naman mahal? Pero matututunan mo naman siyang mahalin. Sana naman maintindihan mo, anak. Ayokong magpakasal. Sa ayaw at gusto mo, ikay ang pakasal at maintindihan mo. Hindi niya ako mahal. Pumunta si Juliet sa simbahan para maikumpisal niya ang mga pangyayari. Batid ko ang iyong paghihinagpis sapagkat kailangan mo itong gawin na ipapasal ka kay Paris sa darating na kuibis.
Padre, gusto ko pong malaman kung kailangan niyo ba akong tulungan na itigil ang kasalan ito. Pumayag ka sa gusto nila. Ngunit bukas ng gabi mahiga ka at inumin mo itong garapang ito. Ikaw ay antukin at makakatulog ng walang tibok na puso. Mamalagi kang ganyan sa loob ng 4 na o 2 oras. Gagawin ko po yan, Padre. Maraming salamat po. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Binibini, napoy ikay nakabihis na ng mag-aaral, ngunit nakahiga ka pa rin, binibini. Tulong! Tulong! Ang binibini wala ng buhay! Ang anak ko. Dumating si Baltazar mula sa Verona, dala ang masamang balita. Sulat ito galing Verona. Wala ka bang dalang sulat ni Padre? Kumusta naman ang aking ina? At kumusta naman ang aking minamahal? Mabuti naman ang iyong mga magulang, ngunit patay na si Juliet. Nakita ko siyang inilibing sa tumba ni Capel. Ano? Di ka ako alis ngayon. Din wala bang sulat na pinadala ni Padre? Wala po, mabuting Panginoon. Ang dapat kong gawin? Teka, pupunta mo na ako ng botikaryo. Tao po. Sino ba yung tumatawag ng kay lakas? Bigyan mo ako ng laso na agad nakakamatay. Ito ang 40 dukado. Mayroon akong lason, ngunit parusa ng batas sa mantuay kamatayan sa magbili ng panghas. Mundo at batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo iyan at huwag mong mamalagi sa hirap. Ilahok mo ito sa kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos ay bigla kang mamamatay. Dumating si Juan at kinausap ang padre sa loob ng simbahan. Kapatid ko, hindi ko nadala ang sulat para kay Romeo sapagkat di kami pinalabas kaya ang bilis ng pagtungo ko sa matuway na pigil agad. Sino ang nagdala ng sulat ko? Kay Romeo. Wala akong mapagdala na rito muli. Nako, malungkot na kapalaran. Mayroon pa namang itong nilalaman na mahalagang bagay. Nakarating na si Romeo sa libingan ni Juliet. Asawa ko, bakit sa iyo mangyayaring masamang kapalaran nito? Kung ngayon ako papunta sa iyong piling at tayo'y magsasama habang buhay. Paalam buhay na malupit. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Juliet at sa kanyang harapan ay nakita niya ang bangkay ni Romeo. Ano ito? Lason? O aking mahal, ako iyong patawarin sapagkat ako hindi patay. Ngunit, handa akong mamatay para sa iyo. Sa pagbisitang lahat sa libingan ni Juliet, ay nakita nila na hindi na ito nag-iisa. Magkayakap kahit sila ay patay na. Ano naman ang mga pangyayari ito? Alam mo ba ito, Padre? Sa katunayan, alam ko lahat. Sila'y nag-iibigan at napakasal ng palihim sa akin. Ako ang nagbigay ng lason na pampatulog kay Juliet nang sa ganun ay makuha siya ni Romeo at sila ay magkasama. Ngunit hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito ang mga pangyayari. Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Sila na ay nanahimik. Magpapatayo tayo ng estatwa bilang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Nang sa ganoon ay maalala natin sila. Ito ang naging epekto ng inyong pag-aaway. Pero kung iintindi ninyo ang buong pangyayari,
ay kasing lalim pa ng karagatan ng kanilang pagmamahalan. Mula noon, ang dalawang angkan ay nagkakamabutihan na. Naging matiwasay na ang kanilang buhay. Naitayo na rin na ang statwa ni Romeo at Juliet sa Verona, kung saan nagsisimbolo ito ng tunay nilang pagmamahalan. Mercutio! Hello, pagay! Oo, dalian niyo. Bini, wala nang buhay! Sulat ito galing kay Ron. Hindi ko tawa na